Ito na. Ayos lang ba? Bahala na. Nakangiti na kapag si kamera ang kaharap. Maligayang batik sa inyong lahat. Maligayang Pasko at saka New Year. Tuwang-tuwa lang talaga ako kapag makita ko na ang aking mukha sa harapan ninyo. Huwag masyadong ngumiti, Marge, kasi yung ilong abot hanggang General Santos City. Nakakahiya sa madlang people. Hindi na ako dapat mahiya pa dahil lumabas na si Haring Araw. Anyway, magsundo lang pala ako kay Philip dahil mamaya mag-prepare ako ng cake para kay Kuya Alex. May na-bake na ako. Ipakita ko na lang sa inyo mamaya. Kuya Alex, name's day, which is importante din yan dito. Bakit may dumi na ang aking Hala, nakakahiya naman ito eh. May putik pa pala ang aking jacket. Ayan oh. Diba? Ay, ano ba yan? Margie, baka sabihin ng mga tao nito, kadamak ba ito ba yan? Dobre din. Haring Araw, huwag ka munang lumubog. Nakita nyo naman sa background ko. Ganyan yan siya. Ang dugyot ko pala, pati ang aking trouser. May mga Zunrox na tawag dito na savo. Nalagsikan pala ito. Uy, ano ba yan? May marka-marka na. Tapos ito pang sinuot ko papuntang kindergarten. Di bali, maganda naman ako. Nagmamaganda pala sa sarili. Lord, parang awa mo na, patapusin mo na ang buwang ito. Dahil ang lamig. Inigas na ang aking buong katawan. Ganito lang talaga ang buhay ko dito sa Slovakia. Vlog is life, hindi na kilay. At saka, bread is life na ako. Wala na din ang rice is life. Lahat tinanggal ko na yan. Kaya nga sinabi ko sa inyo nagbago ang lahat. Simula nang tumira ako dito sa bansang Slovakia. Tignan nyo ang park dito Wala nang tao. Bakit may jacket na iwan dyan May bata sigurong nakalimutan yan ba? Na-miss ko talaga itong park na ito. Kapag ganitong panahon, mahirap pumunta dito at maglaro yung mga bata. Pero hindi naman siya basa. Pwede kaming magpunta dito mamaya. Ay, basa. Sabi ko na nga sa inyo Kaya sunduin ko lang muna si Philip. O yan walang tao no. Tapos may sementeryo pa dyan. Parang namatayan na ng pusa ito. Back to kindergarten views na naman tayo nito sa vlog ko. Hayaan nyo na yan. Tapos na sigurong kumain yung mga bata. Wala nang katao-tao dito Ganito lang talaga ang aking daily life dito sa Slovakia. Kaya pasensya na kayo, hindi kami pwedeng mag-travel dahil wala kaming budget. So far so good. Paakit na sila ng taas. Habulin ko si Kuya Alex. Ay, si Philip. Nandito na pala ako sa loob. Buti na lang nakita ko kaagad si Philip. Na? Ay, Chuyato. May nag-birthday daw. Look, this is Talo. See, you got 2, 1. Ngayon lang niya nakita yan. Hindi pala niya napansin. Bless kay mami. Ayaw jud ni kalimti dong. Kalimutan mo ang lahat, wag lang ang bless. Dobre? Chuya to. Aha. Potom get change. Prosim ka. Okay. Na? Doma. Aha. Oy, naglangi dayon ka. Tisi ni babu. Tisi ye velki. Ano? Mami. Can you show to tita? Titos? Tita, paisa. Tak dobre. Anday titos? Tita. Titos. Titus, paisa. Dobre. Uwi na po kami. Ni Philip ko. Tuwang-tuwa si Philip. Makita yung... Bias. Ang sinasabi kong layas ba? Sa kanya, bias. Gusto niya makita yung cake ba na ginawa ko kahapon. Pero ewan ko lang kung magustuhan nila yon dahil hindi ko din gusto yung nilagay kong toppings. So magkaalaman na mamaya. Yun ang inaabangan nila kahapon. Hindi pa sila makapag-antay. Nanong ako ni Alex kung pwede na nila kainin. Sinabi ko sa kanya kahapon dapat today nila kakainin. Madumi pala yung shoes mo, Philip. Sige na. Ganyan. Mabuti na lang today, hindi masyadong malamig. So hindi ko siya pinasuot ng gloves. Prosim. Happy birthday, Tita. Nini, happy birthday. Nini. Kuya Alex ko, name's day. Name's day. Di mi tuto. Here. Uy, asa man ka adto dong, Tam?
Layo kayong General Santos City dong. Nagmamadali ka always. Sinabi ko kasi sa kanya na si daddy niya nandun sa bahay. Nag-antay sa kanya. Kaya gustong-gusto na niyang umuwi. Aside sa cake, mas gusto niyang makasama yung daddy niya kaysa mommy. Mas close siya sa kanyang daddy. Putskay! Philip ko! No, agoy ginoo ko dong. Ang dinaganan ni mo dong. Para kang bakla. Oy! Philip ko! Nini! Tam! Auto! Agoy, nandito na naman tayo. Magsing along. Takas pa naman ang boses ko. Baka magtaka tong mga tao dito ba na ano ba itong babae ito? Taga book ID siguro to. Diyos ko Lord, tabang mga langit. Nini Philip. Na, may mga basaguliro pa naman na driver dito. Natakot ako ba? Sabing 50 lang ang speed dito, ginawang 100. No pots kay. Kung kailan pa kami malapit na sa bahay, saka pa siya nagpakarga. Patay na, mahulog ka. Get down! Ay, ambot nilang bataa ka, uy. Ewan ko sa kanya, uy. Ba't gusto talaga niya magpakarga? Dito na naman siya sa pusa. Ito talagang batang to, eh. Ay, nako, Philip ko. Nini, gustong-gusto nila ng pusa at ayaw ko din ng pusa sa totoo lang. Ewan ko, sa lahat ng animals yan ang pinakaayaw ko. Pwede na, Philip ko, prusim niya, Nini. Mas maganda pa ang aso niyan. Dito na pala kami sa bahay. Si Philip nanonood ng TV. At ako na may mag-prepare sa cake ni Kuya Alex. Para sa kanyang name's day. Sa nabanggit ko sa inyo kanina. Hala, ang pangit naman ito. Ang nagawa ko pala is yung custard. Ayan Nang sa ganun, pagdating niya dito sa bahay mamaya, makikita na niya itong cake. Kaso lang na-disappoint ako dito sa frosting ko. Mali pala. Dry na ba Hindi na siya nag-moist. Hindi siya chocolate ganache. Sa totoo lang, ang dami ko ng palpak na nagawa ko ba. Hindi lang naman ito ang first time kong gumawa ng cake. Ang hindi ko maintindihan kung bakit all the time na gumagawa ako, yung nag-i-expect ako na dapat masarap, ang ending pala, hindi na masarap tignan. Diyos ko, ang presentation pa lang, bumagsak na. Ay, nakakainis! Palpak na naman ako! Kulang na lang, sabihin ni Vladimir sa akin ba, hindi mo naman ito first time na gumawa ng cake. Bakit ganito parati? Every time na gumagawa ka. Since na sira yung aming hand mixer, wala na, nagka-palpak na yung mga na-bake ko. Kaya minsan nakakawala ng gana ba? Kaagapay ko yun sa paggawa kasalanan ko naman. Alam ko naman na hindi masyadong matibay yun. Yun talagang ginagamit ko. Mag-bake ako ng bread, which is mali yun. Kasi hindi nga yung machine sa akin kasi hand mixer lang yun, electric. Acceptance na lang gagawin ko nito para hindi ako masyadong masaktan sa mga pangyayari. Ganito na talaga. Every time na mag-bake, hindi isa, dalawang beses, kundi many times. At tapos hindi pa ako marunong mag-design sa cake. Yun talaga ang weakness ko nowadays. Nung nalaman ko kung paano mag-bake ng cake, madali lang pala. Ang importante, alam mo lang yung measurement at saka yung settings ng oven. Ngayon, alam ko na, ayan, si Margie, nagkandarapan ng gumawa ng cake. Every time na maggawa ako ng cake, dito ako sablay sa mga design. Becca, luck, next time na lang daw, Margie. Ewan ko kung magbigay kami kay Bianan. Sabihan ko na lang siguro si Vladimir, wag na, nakakahiya man yung cake na nagawa ko, si Bianan pa naman, mahilig yun mag-bake. Siyempre, ano na naman masabi niya? Ano ba to si Margie? Ang cake niya, napaka-dry. Tagmana sa kanya. Kailangan ko kasi ng change oil. Mamaya pala, mag-arrange na ako dyan sa pantry namin. Tapusin ko lang tong names day ni Kuya Alex. Sinundo na siya ni Vladimir. Excited na si Kuya Alex ba? Sana nga, masaya siya sa cake. I-slice ko na lang palang ang cake para pagdating ni Kuya Alex, makakain na siya kaagad. Tignan niyo naman si Filipo nakaupo. Hindi ko na to i-slice lahat. Wala, Diyos ko Lord. Ano na tong cake na ito? Ang problema kasi nito, itong frosting lang ba sa labas, dito sa loob, okay naman. Nako, si Vladimir na lang talaga kakain ito. Sana magustuhan to ni Philip at saka Alex ba? Basta sa loob. Ano ba yan? Look what I have here! Bless. Bless natin, Mami. Bless. Happy Name's Day, Kuya! Look what I have here. No, need TV first, Toto. No. Blue na tanda.
Ay, hindi ka na. Ne, I'm just kidding. You don't do even the cakes for it. Ano? Namisi ka, chicken ka. Hello, Posri. This is what you were eating yesterday, but it's too hot. They made a wrong frosting. You need to wash your hands, Kuya. Nagustuhan ni Kuya Alex, kaya nagdagdag siya ulit. Ngayon, kakain na si Philip. Pwede ba? Toto? Ano? Ta? Hey, me! Ano, Putsay? Ito si Philip, gusto niya ng small slice lang daw. Let's eat! Bawal sa akin ang cake, pero itatry ko lang ito. Kunti lang. Try ko nga to. Mabuti na lang. Hindi dry. Sabi ni Vladimir, itong sa gitna daw, chewy, yung sabi niya. Kasi basa yung nasa gitna. Itong sa ibabaw, makapal daw. Kasing kapal ng pagmumukha ko. Hindi matamis. Philip ko, Kuya, is it yummy? Ano? Ano? Kuya Alex, is it yummy or nini? Yummy? Este? Nagustuhan pala niya kaya magdagdag pa daw si Philip. Masaya ako sa ginawa kong cake. Akala ko hindi masarap. Yung pala, nasarapan sila Philip at Alex. Tinatawag ako ni Philip dahil gusto niyang samahan ko siya matulog dito. Dahil 1 o'clock pa in the afternoon dito sa Slovakia. Ayan siya, oh. Matulog naman ata to. Ang gusto niya, tabihan ko daw siya matulog. Philip? Tulog na pala. Hindi ko na lang siya tabihan, eh. Ang dami ko pa kung gagawin dito sa kusina. Mag-arrange pa ako dito sa pantry namin. Wala si Kuya Alex. Nagsalita pa. Kuya Alex! Spain cat! Nini Sonic. Potom, dobre? Sonic. Then, Spain cat. Feel like sleeping? Ano? Speak. Sinabihan ko siya na walang Sonic mamaya. Movie ba? Kung hindi matulog. Ayan. Si Philip tulog na. Ay, thank you Lord. Kasi matapos ko na yung trabaho ko dito. Ito na po yung pantry namin dito. Ito lang ang tapos na. Yan lang ang natapos. And then dito sa kabila, hindi pa. Then sabi ko kay Vladimir, maglagay kami dito ng maliit lang ba na ganito din. Tapos lagyan ng shelves pero hanggang dito lang. Kasi matatakpan daw yung bintana. Nailagay pa siya ditong upuan man ito sa labas at saka table. Mga maliliit lang. Then, ito na. Ilagay ko na dito yung mga extra food. Katulad nito, gatas na nandito na ilipat ko doon. Mga compote. Kailangan ko ilagay doon. Kaya nga ginawa namin yung pantry na yan para sa mga ganito. Pagkain ba? Para isahan na. Dito kasi ang nilalagay ko, mga extra plate lang yan. Kaya naglaan si Vladimir dito ng maliit na room. Then, ito kasi usually ang mga bahay nila dito, pati yung mga brothers-in-law ko, may mga ganito talaga sila. Pantry na. Yung bahay namin ba, madilim. Dahil yung panahon din namin sa labas, kaya switch on ko na lang to. Mas gusto ko ang light dito ba, kasi white. Compared dyan, yellow. Ang pangit. Ayaw na ayaw ko mag-vlog dito kapag gabi na. Kasi nga, parang ano siya ba? Madilim, tignan. Tapos, para pang may mga usok. Kunti lang naman tong mga extra food namin. Kasi hindi pa ako nakagawa ng mga compote dahil wala pa kaming proper na garden. Pero nag-isip na si Vladimir kung saan siya maglagay ng garden. Ilipat ko lahat ito. Tapusin ko lang to, din balikan ko kayo. Natapos ko nang may arrange yung mga extra food namin dito. Ipakita ko sa inyo. Kaya ako mabilis lang dahil ganyan lang. Hindi naman marami kasi yung mga stock namin. Pang refill lang ito. Then dito daw na shelves para sa mga compote. Ganyan lang naman kasimple yung pantry namin. Hindi na kailangang bongga ba punong-puno. Kaya pala ang name day dito ay importante sa nagsiselebrate ang Europe. Kasi based on my research, name day is a tradition in many Europe. I-insert ko na lang tapos basahin ninyo. The Roman Catholic calendar sense. Dito ko lang nalaman talaga sa Slovakia na may name day pala. Mali pa rin sinabi ko kanina names day.
Kasi isa lang naman eh. Ba't naging plural? Sabi ko sa inyo eh, bubo ako sa English eh. Lahat nagbago nung dumating ako dito sa Slovakia at marami din akong natutunan dito. Natuto akong mag-bake, natuto akong gumamit ng oven, ng air fryer, o saan ka pa. Tapos, ang number one talaga, yung bake ng cake. Dahil hindi ko alam yan. Sa Pilipinas pa ako, nung sa Dubai, nag-isip ako ba, paano kaya mag-bake, no? Mahirap kaya? Siyempre, ilang beses din nasunog, ilang beses hilaw. Ganyan talaga kapag beginners, di ba? Ngayon, hudas na eh. Lahat pwede na gawin, kaso nga lang, mangupya muna ako sa YouTube. Dito ako palpak always sa design. Kailangan ko talagang pag-aralan niya ng maigi. Dati, hindi ko talaga tinantanan yung how to bake na cake. Nung alam ko na, ayun, parang gusto ko nang mag-bake everyday. Kaso nga lang, si Philip hindi mahilig sa cake. Ito naman si Kuya Alex, mahilig siya. Pero, chocolate lang ang gusto niya. May sasabihin ako sa inyo na kahapon, di ba nag-present ako doon sa school ni Kuya Alex? Kahapon ng umaga, before ako mag-present, itong si Vladimir, sinabi niya sa akin kung nasan daw yung activity clothes ni Kuya Alex. Tapos ang ibig kong sabihin, yung t-shirt lang. Ang ending pa pala, yung lalagyanan mismo ng kanyang activity clothes, yung bag, dapat nandun at saka yung trouser niya, din yung extra t-shirt niya. Yung sinabi ni Vladimir na prepare mo na yung bag ni Alex para sa kanyang activity. Oo lang ako ng oo. Sus, nung dumating na dito si Vladimir, nung hinatid na niya doon, tapos naka-uwi na siya, sinabi ni Vladimir sa akin, sabi mo, nandun na lahat ng activity ni Alex sa loob ng bag daw niya. Sabi ko, oo. Sabi niya, t-shirt lang yun. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano ka ba? Anong dapat kong gawin? Sige, i-prepare ko ito, tapos ibibigay mo doon kay Alex mamaya. Sabi niya, bakit ako? Kakahatid ko lang. Ihatid mo doon. Kasalanan mo yan. Talagang sinigawan ko siya. Nga! Di ba sabi ko sa iyo kanina, anong klaseng activity? In-explain niya sa akin eh. Di ba alam mo yun, na before nag-end ang klase nila for vacation, pinalaban yung mga activity clothes nila? Sabi ko nga, oo nga pala no. Yung dami kong satsat. Nakakainis na. Sabi niya, ako pa ang nakakainis ngayon. So, meaning to say, kasalanan ko pa. Tapos sa akin ka pa nainis. Na instead, sa'yo yun, nakalimutan mo lang. Minsan kasi, hindi ako tumatanggap ng aking mali ba? Sabi ko talaga sa kanya, oh, busy ka. Then, naisip ko din, nainis na ako sa sarili ko. Kasalanan ko ang lahat ng ito kasi hindi ako nag-iisip. Noong time na yun, hindi ako nagtanong ng maayos, anong klaseng activity? Baka ma-explain niya. Sa sobrang inis ko, instead na sisihin ko ang aking sarili, sinisisi ko si Mr. Kaya nagsabi na lang siya sa akin, oh sige, patawarin mo ako, sorry na, kung kasalanan ko yun. Parang nakonsensya ako. Nakita na kasi ni Vladimir sa mukha ko na nainis na talaga ako ba dahil may ginawa pa ako and then may presentation pa. Napaka-bad ko, hindi lang ngayon, kundi all the time. Pero inaamin ko naman talaga yan sa sarili ko. Kaya, syempre, nagsusorry din ako. Pero kahapon, hindi talaga ako nagsorry sa kanya. Siya ang nagsorry sa akin. Kaya, please lang mga Mars, huwag niyo akong tularan. Kasi nakakahiya ba, no? Yung kasalanan mo, isisi mo pa sa iba. Yun na nga ang kaganapan namin kahapon na i-share ko na sa inyo lahat. So, next time na naman ulit. Hanggang dito na lang. Thank you so much for watching. God bless and see you in our next vlog. Bye, yours!